boksingerong hindi kailanman napatumba ng kanyang mga kalaban. Kauna-unahang Asyano at Pilipino na naging kampyon sa flyweight division. Flyweight World Champion. Malakas, maliksi at mabangis. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Francisco Gilledo o mas kilala sa pangalang Pancho Villa. Siya ang kauna-unahang Pinoy at Asyano na naging kampyon sa buong mundo sa larangan ng boxing noong 1923. 55 years bago pa man ipinanganak si 8th Division World Champion Manny Pacquiao ay may isa ng Pinoy na namayagpag sa Estados Unidos at napanalunan ang World Flyweight Championship. Kinukonsidera ng mga eksperto sa boxing na isa si Pancho Villa sa mga pinakamagagaling na flyweight sa kasaysayan. Ipinanganak noong August 1, 1901 sa bayan ng Ilog, probinsya ng Negros Occidental. Sa edad na 6 na buwan ay maagang inabandona ng kanyang ama si Francisco. Lumaki sa isang hasyenda kasama ang kanyang ina na taga-alaga ng mga kambing ng isang mayamang hasyendero. Sa edad na 11 ay naglayag papuntang Iloilo ang batang si Francisco upang magtrabaho bilang isang tagalinis ng mga sapatos. Ubod ng yaman ng syudad ng Iloilo sa mga panahong yon dahil noong panahon ng mga Kastila ang Iloilo ay isa sa mga paboritong lugar ng mga Espanyol. Maraming magagandang gusali ang naipatayo sa lugar at naging tirahan ito ng mga elitista at prominenteng tao dahil maganda ang relasyon ng mga Espanyol sa mga taga-Iloilo. Ayon pa sa kasaysayan noon na ang Pintados ng Iloilo ang siyang naging kawal ng mga Espanyol laban sa mga Pilipinong naghihimagsik. Noong kasagsagan ng pakikipaglaban ni Andres Bonifacio para sa kalayaan ay naging abala raw niya ang ilang elitistang pamilya ng Iloilo sa pagbabadala ng pera at tauhan sa Katagalugan upang kumampi sa mga Espanyol at labanan ng himagsikan. Kaya naman ang syudad noon ay naging sentro ng kalakalan at tinawag na the Queen City of the South. Dito na nakilala ni Francisco ang isang boksingero noon na nagturo sa kanya kung paano lumaban. Ilang taon pa ang lumipas at naging isang magaling ng boksidor si Francisco, kaya't nagdesisyon ng magkaibigan na lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran. Sa umpisa ay painsa-insayo lang ang ginagawa ni Francisco hanggang sa napansin ang kanyang taglay na galing ng ilang mahihilig sa boxing sa Maynila. 1919 nang tuluyan nang naging professional fighter si Francisco at pinatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa mga boksidor sa Maynila nang tinalo niya ang isang nagngangalang Alberto Castro sa kanyang pinakaunang laban. Matapos iyon ay tuloy-tuloy na ang mga panalo ni Francisco at sa loob lamang ng 2 taon siya na ang naging kampyon sa Pilipinas. Sa flyweight division ng talunin niya ang isa sa mga magagaling na boksidor ng Pilipinas noon na si Terrio Pandong. Pero noong 1922 ay panandali ang natigil ang karera ni Francisco sa larangan ng boxing nang ito ay nagpasyang umuwi na lamang sa Negros matapos niya dibdibin ng husto ang kanyang pagkatalo sa pag-ibig nang siya ay binigo ng kanyang nililigawang dalaga. Pero dahil sa panawagan ng mga tao na umiidolo sa kanya at nang tuluyan na niyang natanggap ang kanyang kabiguan sa pag-ibig ay muling sumabak sa boxing si Francisco. Sa pagkakataong ito ay hawak na siya ng 2 taong maimpluwensya sa larangan ng boxing, isang Amerikanong promotor na nagngangalang Frank E. Churchill at isang Pinoy na boxing manager at may mataas na posisyon sa isang ice plant na nagngangalang Paquito Villa. Ayon sa mga kwento, dito na raw nagumpisang binago ang pangalan ni Francisco Gilledo at ginawang Pancho Villa. Una, ito raw ay ang ibinigay na pangalan sa kanya ng Amerikanong promotor hango sa pangalan ng isang sikat na rebelde sa Mexico na si Pancho Villa. Pangalawa, dahil daw sa ginawang adopted son si Francisco ng boxing manager na si Paquito Villa, kung kaya't naging Pancho Villa na ang kanyang naging bagong pangalan. Kumbinsido ang mga humahawak kay Pancho Villa na kakaiba ang galing nito sa boxing dahil halos naubos na niyang talunin ang lahat ng mga boksidor na Pinoy sa kanyang divisyon, kaya naisipan nilang dalhin ito sa Estados Unidos upang iharap sa mga magagaling na lahi. Pero kinakailangang patunayan muna ni Pancho Villa na kaya niyang makipagsabayan sa mga banyaga dahil matindi noon ang diskriminasyon at ang tingin
tingin ng ibang lahi sa mga Pinoy ay mababang uri. Para mapatunayan na kayang-kaya ng isang Pinoy na magpatumba ng ibang lahi sa larangan ng boxing, ay pinadala ang isang future American World Junior Lightweight Champion na nagngangalang Mike Ballerino. Mula 1920 hanggang 1921 ay 9 na beses nagharap ang dalawa, at sa 9 na beses na paghaharap ng dalawang boksingero na yon ay 6 na beses siyang tinalo ni Pancho Villa. Naging maugong ang balita na iyon, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa Estados Unidos, kung saan ang may pinakamaraming taong mahihilig sa boxing sa mga panahong iyon. 1922, nang makatanggap ng imbitasyon si Pancho Villa mula sa sikat na promotor ng boxing sa Amerika na si Tex Richard, inaanyayahan ito si Pancho Villa na lumaban sa The Land of Dreams. Ito ang Estados Unidos. Agad na naglayag patungong Amerika sina Pancho Villa, Frank Churchill at Paquito Villa. Pagdating nila sa Amerika ay agad na inihanda si Pancho Villa para sa kanyang laban. Isang magaling na boksidor na kalaunay naging kampiyon rin. Ang naging sparring partner ni Pancho Villa, ito ay si Enrique Shafarde o kilala rin sa pangalang El Indio de Irapa. Wagi si Pancho Villa sa kanyang mga laban kontra kina Abby Goldstein at Frankie Hinaro noong August 22, 1922. Dito na nakilala ng mga tao sa Amerika ang pangalang Pancho Villa at balak nila itong iharap sa Noy Flyweight Champion na si Johnny Buff. September 15, 1922. Wala pang isang buwan matapos ang kanyang huling laban ay sinubukan na ang galing ni Pancho Villa laban sa flyweight champion na si Buff. Bagsak sa 11th round ang kampiyon ng mga kano sa malabakal na kamay ni Pancho Villa. Ang panalong ito ang nagdala lalo sa kasikatan sa Pinoy na boksidor, kung kaya't nakalinya na itong lumaban sa mga mas sikat pang pangalan kagaya ni Jimmy Wild, isang sikat na Welsh boxer, pero muntika na itong hindi natuloy nang natalo si Pancho Villa sa puntos laban sa dati niya na ring natalo na si Frankie Hinaro. Naging ala Pacquiao Bradley ang reaksyon ng mga tao, kaya kahit na si Hinaro ang dapat sanang kalabanin ni Wild ay pinili nitong labanan si Pancho Villa. Gustong gusto ni Wild na manalo sa labang ito dahil ito na raw ang kanyang retirement fight, kaya gusto nitong maging matagumpay ang kanyang huling laban. Nagsimula na ang patutsadahan ng magkabilang panig para sa kanilang napibintong laban. Nagpalabas ng statement si Wild at sinabing, "Ikinagagalak ko ang laban na ito kontra kay Pancho Villa. Makakaharap ko na ang isa sa mga mabagsik at maliit na mama pagdating sa boxing. Alam kong dito masusukat ang aking galing at kakayahan sa labang ito." Agad naman itong sinagot ni Pancho Villa at sinabing, "Handang-handa at kondisyon na ako sa labang ito. Hindi ko bibigyan ng pagkakataong makakapagpahinga si Wild sa loob ng ring sa araw ng aming laban." June 18, 1923, Polo Grounds, New York City. Mahigit 20,000 na mga manonood ang saksi sa laban na ito. Maririnig ang mga tao na sumisigaw ng Villa, Villa, Villa. Isang makamandag na suntok ang tumama sa panga ni Wild na ikinabagsak nito at hindi na nakapagpatuloy pang tapusin ng 7th round. Tinupad ni Pancho Villa ang kanyang sinabi na hindi niya bibigyan ng tsansang makakapagpahinga si Wild sa loob ng ring sa laban nila, dahil bago pa man nagwakas sa 7th round ang karera ni Wild ay bumagsak na ito sa pang-4 at pang-5 rounds. Abot langit ang saya ng mga Pilipino sa nakamit na tagumpay ng isang batang taga-Negros. Binati pa ng dating Presidente Emilio Aguinaldo si Pancho Villa sa kanyang pagkapanalo, sabay sabi na bumalik ka na rito sa Pilipinas at dito mo depensahan ang iyong titulo. Ilang beses na dinipensahan ni Pancho Villa ang kanyang titulo bilang World Flyweight Champion hanggang sa muling bumalik ito sa Pilipinas. Isang selebrasyon sa Malacanang ang sumalubong kay Pancho Villa noong September 1924. Si mismong Pangulong Manuel L. Quezon pa ang siyang nagasikaso. Kasiyahan ang sumalubong kay Pancho Villa sa mga mayor na kalsada ng Metro Manila nung siya ay magparada. Bumalik rin ng Iloilo si Pancho Villa para bisitahin ang kanyang mga kaibigan at ang lumang bahay na tinitirhan niya na gawa sa kawayan, ganon din sa Negros kung saan nandun ang kanyang mga mahal sa buhay. May 2, 1925. Bago bumalik ng Amerika, lumaban pa si Pancho Villa sa Wallace Field sa may luneta kontra sa boksidor na nagngangalang Clever Sencio. Kagaya ng inaasahan, panalo na naman ang Pinoy champion. Subalit, walang kaalam-alam ang lahat na sa mga oras na iyon ay kanila na palang nasasaksihan ng kahuli-huli ang panalo ng kanilang idolo. Nang makabalik ng Amerika si Pancho Villa, agad nitong pinaghandaan ang kanyang non-title fight kontra kay Jimmy McLarnin sa Ewing Field sa San Francisco
na nakatakda sa July 4, 1925. Ilang araw bago ang takdang laban ay namaga ang mukha ni Pancho Villa matapos sumakit ang kanyang ngipin. Ayon sa mga nilathalang pahayagan sa Amerika, noong umaga raw ng kanyang laban ay pumunta si Pancho Villa sa isang dentista upang magpabunot ng ngipin. Kahit na masakit at magapang kanyang pisngi, ay namilit si Pancho Villa na ituloy ang kanyang laban kay McLarnen. Ang resulta, halos isang kamay lang ang gamit ni Pancho Villa sa kanilang laban dahil sa ginagawa niyang pantakip sa kanyang namamagang pisngi ang kabilang kamay nito. Pero kahit na ganoon na ang sitwasyon ng Pinoy boxer, ay hindi pa rin nagawang patumbahin ito ng kanyang kalaban hanggang sa matapos ang buong rounds at natalo ang Pinoy boxer. 3 araw matapos ang kanilang laban ay kinakailangang bunutan ng 3 ngipin si Pancho Villa matapos madiskubre na may infeksyon ito. Pinayuhan ng dentistang boksidor na magpahinga matapos siyang bunutan ng 3 ngipin, ngunit hindi niya ito sinunod. Bagkos, lumabas pa ito para mamasyal at makipag-inuman kasama ang mga kaibigan. July 13, 1925, lumala lalo ang infeksyon sa ngipin ni Pancho Villa at umakyat na ito sa kanyang lalamunan at nahulog na ito sa sakit na Ludwig's angina. Kagad-agad na inischedule para sa agarang operasyon si Pancho Villa pero bigla na lang itong nakoma habang naghahanda na sana ang mga doktor. Patay ng sumunod na araw si Pancho Villa, July 14, 1925 sa edad na 23. Inuwi sa Pilipinas ang labi ni Pancho Villa at inilibing sa Manila North Cemetery. October 1961, dinagdag ng Ring Magazine sa kanilang listahan ng Boxing Hall of Fame ang pangalan ni Pancho Villa. Hinirang din bilang International Boxing Hall of Fame noong 1994. Sumunod sa isa pang sikat na Pinoy boxer na una nang ginawaran ng International Boxing Hall of Fame na si Gabriel The Flash Ilorde. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.